May 4 na buwan na kaming magkaibigan ni Steve. At sa loob ng 4 na buwan na yun na ibinigay ng pagkakataon ng Panginoon para ibahagi kay Steve ang tungkol sa salvation, hindi ko maintindihan sarili ko. Lagi ako naduduwag. Kasi hindi ko alam kung paano ko uumpisahan yun eh. Minsan nga, gusto ko na lang, naisip ko, dali na lang siya sa isa sa mga pastor namin doon sa church. Gusto kong ipasa ang responsibilidad ng pagbabahagi ng Ebanghelyo kay Steve sa ibang tao. Dahil ang gusto ng Panginoon, ako mismo ang magbahagi. Higit na mahalaga ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Sa lahat ng pagkakataon, inuutusan niya tayo hindi lamang basta pinamimili. Kung mahal ninyo ang Panginoon, sa inyong pakikinggan at susundin. Minsay nasiraan kami ng sasakyan. At habang iniintay ang isang towing service, tahimik ako nagdadasal at sinabi sa Panginoon, Lord, ngayon na nga talaga. Nanunuyo ang aking lalamunan. Nalalamig ang aking mga kamay. Pero ang sabi ko sa sarili ko, nasa akin ang Espiritu ng Panginoon. At kailangan kong maging isang mabuting anak. Sinabi ko kay Steve kung paano binago ng Panginoon ang aking buhay. Simula nang tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tumingin sa akin si Steve, napangiti. Tumahimik siya at nagkaroon ako ng pagkakataong buklatin ang aking Biblia at basahan siya ng ilang mga verses doon. Naramdaman kong unti-unting umiinit ang mga palad ko. At alam kong sa mga sandaling yon, ang Panginoon na ang kumikilos. Sa kabiglaanan ni Eric, hindi nagpakita ng matinding pagsalungat si Steve. Nagdasal sila ng oras din yaon, humingi ng kapatawaran si Steve sa kanyang mga pagkakasala at inimbitahan ito si Jesus sa kanyang puso at buhay. Ang unang witnessing o pagbabahaging yon ang nagpatunay sa akin na talagang ang Panginoon ay pinapakilos ang kanyang banal na espiritu upang tulungan ako sa anumang pangamba, hiya o takot sa aking puso at isip. Sinunod ko si Lord. Natuto ako ng obedience.